Alright, magandang araw na naman mga ka-Gym 5. Welcome naman sa ating panibagong usapan. Sana naman ay nasa mabuting kalagayan lahat nating mga kababayan. Talaga naman umuugong na naman ang issue ngayon. Meron na kasi, naipasa na kasi yung budget for, proposed budget for 2025 guys, na kung saan ay umanid ang iba't ibang reaksyon, negatibo at positibong reaksyon ang naging kinahinatnan nitong pag-approve nito, no? Pag-approve nito sa tapos na kasi no sa bicameral conference ang proposed budget for 2025. Talaga naman. Ano ba, no? Ano kaya magiging epekto nito? Titingnan natin, no? Zero budget ang PhilHealth for 2025 at nadagdagan ang ibang mga departamento. No? Yung AKAP na tinatawag nating para sa mga kapusang kita. Ito ay, kung hindi ko nagkakamali, meron na ito, nitong mga nakaraang mga buwan, meron na mga tumatanggap dito. No? Yun ba ang part nitong AKAP na ito? Sana naman ay titingnan natin kung ano talaga ang magiging epekto kung ang subsidy ng gobyerno para sa PhilHealth ay magiging wala, no? Kasi zero nga at umalma yung ibang mga senador ukol dito kasi kung dapat mayroon talaga para sa taong bayan na kung saan ay ngayon pa lang na mayroon kulang-kulang nga ang serbisyo. Ito ay nasa pangangalaga na rin ng PhilHealth. At bakit nagkaganoon? In spite na mayroong mga pundo na napakalaking pundo, kaya nga meron silang savings na makukonsider natin na savings na kung saan ay balak sanang kuhanin lahat at ipasok dun sa National Treasury na yun. Ngunit ang Supreme Court, di ba? Kung ating babalikan, kung hindi ko nagkakamali, meron ng pagpapatigil no, sa pagkuha. Pero meron nang na-download dun sa National Treasury at napasok na si uli at meron pang natira. So meron pang budget ang PhilHealth na upo dito. Ayun na nga, kung paano nila ito i-utilize, paano kaya nila ito implement at punan yung pangangailangan kung kulang man dahil wala na sa 2025 ang budget mula subsidiya ng gobyerno para sa PhilHealth. Sana naman ay hindi maging mas lalong kaawa-awa yung ating mga beneficiaries, no? Yung mga miyembro nila. Okay? Kung sa ganon, kasi ngayon nga limited, di ba? Kung na-admit ka, yan lang yung minimum, yan lang yung pwede mong itulong sa'yo. Alam naman natin na kukulangin at yun yung panawagan ng mga miyembro ng mga taong bayan o kudya. Di ba? Maganda nga sana yung zero billing ng bawat isa. Pero hindi nangyayari at mayroon talagang ginagawa yung iba. Anong nagiging action? Anong nagiging epekto? Tumatakbo doon sa mga AX ng iba't ibang mga LGUs dahil kinakapos. At doon nagkakakuha naman. Ito, ang advantage nito kasi makukuha nila ang pera mula sa AX na yan, the DSWD, ng iba't ibang sangay ng iba't ibang mga local government units, makukuha nila. Pero ang tanong kung madalian ba? Ang disadvantage kung ito ay gagamitin sa pamulitika ng bawat local government unit. No? Dahil walang kalaban-laban yung isang beneficiary dito or yung manghihingi ng tulong kung ipapamulitika ito. Kung hindi bibigyan yung nanghihingi ng tulong dahil ito ay sumusuporta sa kabila, hindi kapartido ng politiko na nakaupo. No? Yun ang disadvantage doon. Isa na naman hindi ganoon, no? Pero kung titingnan natin, no, baka ganoon. Hindi lahat, pero posible. Posible magamit, no? Kasi napakaraming papel na kailangan din dyan. Baka mangailangan naman na ng Certificate of Indigency mula sa barangay captain. No? Baka isa sa mga requirements yan, hindi natin alam. Baka isa, kasi kalimitan, merong mga ganun. Dapat tanggalin kung ano yun. Dapat paperless na. Dapat kung ano yung mga resita, billing, dapat yun yung isasubmit doon sa DSWD na wala nang iba pang mga kaukulang requirements. Pero sasabihin din naman na paano namin mapapatunayan, posibleng ganun, no? Posibleng ganun. Kasi hindi naman na tayo nakasubok, pero maaaring ganun ang posibilidad na nangyari. O ito ba ang nangyayari dyan? Yan ang tanong natin. Pero para sa akin, baka ganito.
Paano namin malalaman na taga DSWD na ikaw ay isang mahirap at talagang indigent ka? Dadaan ka kay kapitan, mag-i-issue sila sa barangay ng Certificate of Indigency o ano mang mga nagpapatunay na ikaw ay mahirap at yan ka nakatira. Panibagong problema. Pangalawa, pagdating sa DSWD, hindi natin alam. Tatakbo doon si kapitan o sino-sino mga opisyal na kung saan ay huwag yung bigyan yan kasi hindi natin kapartido yan. Yan ay isang ano lang sa atin, no? Hindi ko naman sinasabing nangyayari yan kasi ayun na nga, no? Sana nga wag na mangyari at sana naman ay di mangyayari yan. Pero posibleng mangyari ang ganun. Di ba? Yun ang disadvantage. Pero ang advantage yung sinasabi na natin kanina. No? Sinasabi na natin kanina, maaaring mahawakan nila ang pera at maaaring kung ano, sila na ang bahala, no? At mas malaki pa siguro ang maibibigay. Yun. Pero yung mga sinasabi nating disadvantages na yan, disadvantage na yan, talaga namang hindi maaaring hindi mangyayari. Maaaring mangyayari. Okay, now, talagang ito, no, ang nangyayari ngayon. Iba't ibang departamento ng gobyerno, nadadagdagan, ang PhilHealth naging wala. Ayun na nga, ang tingin kasi natin dito, mga ka-Gym 5, bakit umabot sa punto na mayroong milyon-milyong pundo ang PhilHealth na kung saan nakikita naman natin ang kakulangan ng serbisyo at hinahangad, uhaw na uhaw yung mga benepisyaryo dyan na ma-o-hospital na magiging zero yung billing at iso-shoulder lahat. Ito ba ay nangyayari? Hindi pa kasi ako nakakakita at nakakarinig ng ganun. Yung iba tumatakbo sa IG. Kaya nga, dinadamihan ngayon, nilakihan ang pundo ng AX. No? At nakikita na mas epektibo yun. Kaya nga, maraming lumalapit doon kasi kulang, kalimitan, yung pundo at pagbibigay ng tulong mula sa PhilHealth na yan. Na sana naman ay maging punan pa nila yan. Kasi ngayong taon na ito, ay bugbog na bugbog sila, no? Sa issue, no? Bugbog na bugbog sila sa issue. At sana ay maging lesson yan na sa 2025, mas magiging maganda at epektibo pa kayong kanilang mga programa. Gumawa sila ng iba pang mga hakbang. Di ba? Una, pag na-admit ka, kaya ba na pagkasusunod na buwan, ma-admit ka na naman, i-cover pa rin nila, i-shoulder pa rin nila. Or, pag na-admit ka ngayon, nitong hospital na ito, lahat, laboratory, gino-compute, ito yung bayaran shouldered by PhilHealth. Pag ita-transfer ka sa kabilang ospital, ito ba ay magiging ma-actionan at matulungan pa rin nila? Kasi, yun ang nagiging tanong, kung ginagawa na nila yan, di mas maganda. Mas maganda. Ito, titingnan natin, kasi umabot na yung iba nila sabihin na approve agad, approve na ba 6 trillion pesos budget for 2025 sa national government. Now, kaya ba ito? Ano ba? Ganon. Mayroong mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na nilakihan, mayroong iba't ibang pinunduhan, ang Kamara, ang Senado, na dagdagan ng budget. So, ito, hindi kaya ito ay dahil utos ng presidente na naging sunod-sunuran na lang ang Senado at ang Kongreso para sa pagbigay ng pundo at ganito ang i-approve ninyo. Sabi ng ilang mambabatas ay hindi naman. Ito, si Senator Chis Escudero, guys, ay pakikinggan natin yung kaniyang sagot ko dyan. Hindi po dahil sipang Kongreso, hindi dahil sumusunod lamang at sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Ang lohika sa likod nito ay simple. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at vision para sa ating bansa. Marapat lamang na bilang mga miyembro ng Kongreso, bigyang daan natin na magawa niya yung kanyang pinangako. Sa kabilang Yun, ito, talaga naman, no? Pondo para sa ayuda, para sa kapos ng kita. Para sa kapos ng kita, guys, ito titingnan nyo yung news na ito. Ito ay mula sa kung hindi ako nagkakamali, UNTV, para sa kapos ng kita. Para sa, ito yung version ng House, para sa tulong para sa mga kapos ng kita, no? Ito guys, titingnan natin kung nadadagdagan ba ito. Ito ay isang paraan na mas makakatulong sa ating mga kababayan. Ito naman ay ating pinakinggan at pinagbigyan rin. Kaya lamang hindi namin
pagkasunduan namin, nababaan ang pondo para sa AKAP. So yung initial amount na hinihingi ng House na 39 billion, if I'm not mistaken, medyo napababa natin sa about 26 billion or 20 plus billion. Kinumpirma rin ni Senador Poe na hindi na nadagdagan ang pondo ng Office of the Vice Okay, no? So bumaba siya pala guys, no? So hindi lahat, merong mga departamento, merong mga inaalaw kita na tumaas, meron ding bumaba. At ukol naman sa budget of the Office of the Vice President, ang saan ay purpose budget ng OVP is 2.3 something billion na binabaan yun. Tingnan natin kung nagbago ba. President o OVP, alinsunod sa napagkasunduan ng mayorya. Inexplika ko naman sa kanila na meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan at yun nga yung sinasabi ko noong umpisa pa lang, capacitated pa rin sila. Para naman sa pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of So, hindi na nabago. Hindi na nabago nung binabaan nila. Yun yung pahayag at mas lalong ipinaintindi ni Senator Grispo ukol nun. Habang ito natin yung sinasabi natin about PhilHealth guys, ito. Health, inaprubahan lang ng BICAM ang paglalaan ng operating cost para sa naturang state insurer. Paliwanag ng magbabatas, hindi naman nagagamit ng PhilHealth ang subsidiya na ibinibigay ng gobyerno, habang mayroon pa niya itong nasa 600 billion pesos na reserbang pondo. So sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami nang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement. Hindi mabilis ang pagka-reimburse. Sa opisyal na pahayag, sinabi naman ni Senador Risa Ontiveros na obligasyon ng gobyerno na bayaran ang premiums ng mga indirect contributors, kabilang ang mga mahihirap, senior citizens at persons with disability o PWD. Kapag anya inabandona ito ng gobyerno, papasan dito ang mga ordinaryong mamamayan na buwan-buwang kinakaltasan ng PhilHealth. Kaya ang zero subsidy anya ay hindi patas, illegal at maaaring hindi nababatay sa konstitusyon. Inaasahang pagtitibay ng dalawang kapulong Tingnan natin kung ano maging resulta nito guys, kasi umalma pala si Senator Risa Ontiveros ukol dito. Ngayon nga sagot natin, gagastusin yung pondo ng PhilHealth sa ganun nga amount, no? Sa ganun kalaking pondo na sinasabi nila. Hindi inalukitan, hindi binigyan ang PhilHealth for 2025 budget, no? Paano naman yung mga dapat pagtuunan, no? Lalo yung mga senior citizens, yung mga ma-admit na wala nang kinibigay kung walang contributions, di ba? Wala na yun. Sila, automatic sila, di ba? Automatic sila. Maka-avail kahit wala silang contributions dyan, hindi sila nagbabayad monthly, at yung mga senior citizens, mga PWD at yung nabanggit na sa unahan, di kaya apektado yon. Anyways, maaari naman siguro mapag-usapan ito at ma-adjust pagdating ng panahon, no? Kung hindi kaya ng PhilHealth, suggest natin sa kanila na manghingi sila, magbibigay sila ng komento at hihingiin kung ano yung dapat itulong ng gobyerno para mas mapalago pa at mabigay pa ng taong bayan ang kanilang mga magandang serbisyo para sa mga miyembro at sa mga dapat tutulungan nitong. Tapos na kasi yung bicameral conference, so yun na yung lower at saka upper house na nagpang-abot na. So it's up to the Office of the President to approve o depende natin kasi yan na yan pagpapirma na lang para maging batas at para ma-utilize at magamit na sa 2025. Okay, so hanggang sa muli po, ito po ang Jim 5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.